heard me the first time, Andy. Hindi kita kinuha para bigyan ka ng chance na akitin si Sid. Akala ko ba malinaw na ang tungkol sa inyo ni Sid? Huwag mo nang pababain masyadong sarili mo, Andy. Alam mo simula pa lang na ako ang mahal na lalaking gustong-gusto mo. Tumaas ang kilay niya. I didn't know you were that insecure, Sean. Me? Insecure? Sino ba ang pakakasalan ng totohanan? Nakakalokong ngumiti pa ito. Tumawa siya ng mapakla. Then you wouldn't be that threatened sa presence ko. If hindi ka naman pala matatahimik, then terminate our contract. Ang dami ko pang naghihintay na clients. Wala akong time sa mga issues mo sa buhay. Pagod na, sabi niya. Matagal na tinitigan lang siya nito, na parang nagtitimping masyado. Maya-maya ay ngumiti ulit ang babae. Bilisan mo na lang tapusin ang trabaho mo, so we can all move on with our lives. Tumalikod na ito pagkasabi nun. Nakaka-drain talagang kaharap ang pinsan niya. Gusto niyang gantihan ng mga ito, pero pagod na siya. Ang gusto na lang niya ay mamuhay ng tahimik at huwag nang isipin ang mga ito. Kahit hindi nito sabihin ay plano niya talagang tapusin agad ang proyektong yon. Sising-sisi na nga siya kung bakit tinanggap-tanggap pa niya iyon. Mabuti na lang at umalis na rin si Chantal. Baka kung saan na kasi mapunta ang pagpaparinig nito sa kanya at hindi na siya makapagtimpi. Halos hindi na siya nagpapahinga kahit hinahatiran siya ng snacks ng katiwala. Mas napapabilis ang trabaho niya na wala sina Chantal sa bahay. Hanggang alas 5 lang sana siya. Pero na-carried away na siya kaya't halos mag-aalas 6 na ng gabi nang maisipan niyang tumigil. Bago umalis ng bahay ni Sid, ay pumunta muna siya sa CR sa baba para makiihi. Dahil kanina pa siya naiihi kaso ay ayaw niyang tumigil muna sa ginagawa. Papalabas na siya ng CR nang marinig niya ang malakas na boses ni Sid. Stop it, Chantal! You always throw accusations at me. Hindi mo ba alam na biggest client namin si Sanaya? Client, pero first name basis. Bakit nandito siya sa Tarlac? Don't tell me na coincidence lang ang lahat nang makita natin siya sa restaurant kanina. Hindi niya tuloy alam kung paano aalis doon. Dahil dadaanan pa niya ang sala kung nasaan ang dalawa para makalabas ng bahay. Napilitan na lang din siyang nanatiling nakatayo sa may pasilyo. Hindi naman siya agad makikita ng mga ito. Nang sumilip siya ay nakita niyang karga ng lalaking tauhan ng natutulog na si Ivan. Inakyat nito sa itaas ang bata. Natahimik saglit ang dalawa hanggang sa lumabas na muli ang tauhang lalaki. I don't want you to talk to her, Sid. Tapos na ang proyekto mo sa kanila. Bakit kumukontak pa rin siya sa'yo? Because her father is one of the major investors in our company. Parang nawawala na ng pasensyang sabi ni Sid. So talk to her father and not her. Lumakas ng muli ang boses ni Chantal. You're being irrational. Mababa ang boses ni Sid pero mababa na ang galit nito. Drop your upcoming projects with her, Sid. Matigas na sabi ni Chantal. We'll talk about this tomorrow, Sean. You can stay for the night, since gabi na rin. Kalmado nang sabi ni Sid na umupo na sa sofa. Isa pa yan. Ikakasal na tayo next year, hindi ba? Why is it that you don't want us to live together, kahit na engaged na tayo? Dahil ba hindi mo na magagawa ang gusto mo kapag nasa iisang bubong lang tayo? Kayo nga ni Andy ay nagsama kahit fake lang naman ang kasal nyo. Enough, Chantal! You're very much aware kung sino sa atin ang mas makakagawa ng mga bagay na inaakusa mo sa akin. Kaya nga ayaw na ayaw ko makipagbalikan kapag niloko na ako. Dahil alam kong mauungkat at mauungkat pa rin yun ng paulit-ulit. Yun ang iniiwasan ko. Ikaw lang naman na nag-ungkat niyan ngayon. Matagal na yon, bata pa tayo pareho. Malapit talaga sa mga tukso. Sana hindi mo na lang ako binalikan. Gustong-gusto na sana niyang umalis. Pero may part din niya ang gustong marinig ang lahat lalo pa at nasasali na siya sa usapan ng mga ito. Alam mo kung bakit, Chantal. Tanging sagot ni Sid. Matagal bago nagsalita ang pinsan niya. So kung hindi ko inalok ang sarili ko para maging ina ng anak mo, ay hindi mo talaga ako babalikan? Kung hindi nabubuli si Ivan dahil hindi kumpletong pamilya niya, ay hindi mo ako bibigyan uli ng chance? Yan ba ang gusto mong sabihin? Ilang babae na bang pinakilala mo sa anak mo? Wala siyang matanggap sa mga yon. Mas lalong nahihirapan kang palakihin si Ivan dahil sa mga tantrums niya. Dahil nga kulang siya sa atensyon ng dalawang magulang. Sa akin lang masaya ang anak mo. Ako lang ang kaya niyang tanggapin bilang maging ina niya. Hindi ko kawalan, Sid.
Kung sakaling bibitiwan mo ko. Proud na sabi ng babae. Napakunot noo siya sa narinig. Yun pala ang dahilan kung bakit nagkabalikan ng dalawa. Binalikan nito ni Sid para sa anak nito. Hanggang ngayon ay hindi mo pa rin ba na-appreciate ang ginawa ko para sa'yo? Ang dami kong gustong gawin sa buhay. Pero pinili kong sundan ka sa Europe. I even tried to open my own business there. Para nasa tabi mo ko lagi. Nung nalaman kong may inampun ka, ako ang andon para alagaan si Ivan kapag busy ka. Kahit ayaw mo akong bigyan ng halaga nung una. Sa tuwing may mga nakarelasyon ka, nasasaktan ako pero hindi ako tumitigil sa pagiging ina ni Ivan. Naging malumanay na ang boses ng pinsan niya na may kasamang iyak pa yata. Kaya pala wala na siyang balita rito pagkatapos. Sumunod pala ito sa Europe. Alam kong parang ako ang nag-propose sa'yo, pero ginawa ko yon para kay Ivan. Ivan needs a complete family. Dugtong pa nito. So what are you trying to say? Formal na tanong ni Sid. Umupo sa tabi ng lalaki si Chantal. If you're thinking about your son's welfare, and if you want him to have someone he can call his mother, you would do anything to give him that. Kaya mamili ka. Kung ayaw mo kong umatras sa kasal, drop your project with Sanaya. Determinado ang sabi ni Chantal. Kahit siya na nakikinig lang ay nag-aabang din ang sagot ni Sid. Bilib siya sa guts ni Chantal na papiliin ang lalaki. Ganun ba ito kasigurado na itong pipiliin dahil na rin sa kapakanan ng anak ni Sid? Matagal na hindi sumagot ang lalaki. Do you even need to think about it? Hindi makapaniwala na tanong ni Chantal. Malalim na hiningang naging sagot nito. Fine. Kung pipiliin mo na ako saka ko na isusuot ang singsing na yan. Nakita niyang pagtanggal ni Chantal ng singsing na suot nito. Basta na lang nitong inilapag yun sa mesa sa harap ni Sid. Kahit siya ay nagulat sa ginawa ng pinsan. Si Sid ay blanco ang ekspresyon na tiningnan lang ang singsing na ibinalik ni Chantal. Matagal na nakatayo ang babae na para bang naghihintay na pigilan ni Sid. Nang hindi kumilos at umimik si Sid ay basta na lang itong tumalikod. I'll borrow your driver. You know where to go. Ikaw na munang bahalang mag-explain kay Ivan kapag hahanapin niya ako. Dire-diretso na itong lumabas. Mas lalong hindi niya alam kung paanong umalis doon. Narinig niya ang lahat at magiging awkward sa kanila pareho kapag nalaman ni Sid na andon siya. Narinig pa niya ang tunog ng kotseng paalis. Hinintay niya kung aakyat na rin ba si Sid pero tumayo lang ito para kumuha ng alak. Naglagay ito sa baso ng alak saka tumungga. Umupo lang itong muli sa sopa. Ma'am Andy, nandito pa pala kayo? Akala ko po'y kanina pa kayo umalis. Malakas ang boses na tanong ng matandang katiwala mula sa likuran niya. Shit! Napapikit siya ng mariin. Napatingin nga sa kinaroroonan niya si Sid dahil sa narinig. Huminga siya ng malalim saka atubiling naglakad papunta sa sala. Were you there the whole time? Tanong ni Sid na matamang nakatingin sa kanya. Napalunok siya. Yeah, I'm sorry. Hindi ko kasi alam kung paanong umalis. When you were both in a heated conversation. Inalis na nito ang tingin sa kanya at nagsalin lang uli ng alak para tunggain. I'll go now. Paalam niya kaagad. Ihahatid na kita. No, malapit lang naman ang we'll take the shortcut. Nakatayo na ito. No thanks, kaya kong umuwi mag-isa. Good night. Nauna na siyang naglakad. Ayaw na niyang mamilit pa ito. Alam naman niya ang shortcut na sinabi nito. In fact, doon siya dumadaan tuwing pumupunta siya kina Sid. Sa bati siya dumiretso dahil mas madali nang umuwi roon kaysa dumaan sa daan mismo dahil kailangan pang umikot ang sasakyan. Naglalakad na siya. Kailangan pa nga niyang ilublubang hanggang tuhod sa batis para makatawid. Kaya nga shorts ang suot niya. Bit-bit niya ang sapatos nang lumusong sa tubig. Lutang naman ang isip niya habang pauwi. Ibig sabihin ba nang narinig niya hindi nagkabalikan ng dalawa dahil mahal pa ni Sid si Chantal? Ipinilig niya ang ulo. Kahit ano pang rason ng pagbabalikang yun, labas na siya roon. Sid's POV. A few years ago. Ang gusto niyang gawin ay magpakalunod sa alak hanggang mawala ng ulirat. Hindi niya magawang magwala hanggang sa maging manhid ang pakiramdam niya. Ang gusto niya na lang ay lumayo at tuluyang kalimutan ang dahilan ng pagkawasak ng puso niya. Handa na sana ang lahat. Magpo-propose na siya ng kasal kay Andy sa araw din ng graduation niya. Ayaw na niyang lokohin ng babae sa kasal na huwad. Sa tuwing inaangkin niya ang katawan nito ay andun ang guilt.
Dahil alam niyang buong pusong isinusuko ni Andy ang sarili sa pag-aakala na asawa na nga siya nito. Akala niya ay totoong minahal na siya ni Andy at hindi lang puppy love na gaya ng inakala niya dati. Wala siyang panahong tumambay sa kung saan maari niyang lunurin ang sarili sa alak. Mas malaki ang kagustuhan niyang umalis na ng Pilipinas at iwan ang alaala ng sugatang puso. Hindi maalis-alis sa isip ang tagpong naabutan sa kondo. Si Andy na nakahiga sa kama na walang damit base sa pagkaka-expose ng mga balikat nito. Katabi ang lalaking dati na niyang pinagseselosan na wala ring ibang saplot kundi Vrif. Hindi na niya kailangang hulaan kung ano ang ginawa ng mga ito bago siya dumating. Sinadya niyang huwag tumayo agad nang mapatumba siya ng lalaki ni Andy. Natatakot siya na baka mapatay nga niya ito kung mahawakan niyang muli. Hindi sumagi sa isip niya kailanman na kaya siyang lokohin ni Andy. Dati pa niyang alam ang lihim nitong pagtingin sa kanya. Flattered siya lagi kapag naiisip niyang matinding pagkakagusto ni Andy sa kanya. Akala nga niya nung una ay simpleng crush lang yon. Ni hindi siya nag-take advantage kahit napapansin niya na rin si Andy nang magdalaga na ito. She was too young. Ayaw niyang samantalahin iyon. Nang magsama sila sa iisang bubong ay sa kanya nararamdaman na mas malalim pa sa simpleng paghanga ang nararamdaman ni Andy sa kanya. Gusto niyang isipin na mahal na nga siya nito. Unti-unti rin kasing umusbong yung pagmamahal niya rito. Na hindi niya alam kung andun na dati pa. Kung kailan naman siya sigurado na sa nararamdaman niya kay Andy. Ay sa kanya naman nadatnan ng tagpong yun. Nang umalis siya sa kondo nila ng gabing yun, ay sa isang bar siya dumiretso. Mag-isa siyang nagpakalango sa alak. Sa katunayan ay doon na nga siya nakatulog hanggang mag-umaga. Sa isang hotel siya tumuloy ng ilang gabi. Ayaw niyang makita si Andy. Ayaw niyang maalala ang pagtataksil nito. At baka nga ay hanapin niyang lalaki nito. Kung magkaganon ay baka hindi na niya mapigilan ang sarili at makagawa pa siya ng bagay na pagsisisihan niya pagkatapos. Mas lalo siya nag-uulol sa galit sa tuwing naiisip na hindi man lang magawang aminin ni Andy ang pagkakamali. Gumawa pa ito ng kwento na bakla raw ang lalaking yun. Sa tingin ba ni Andy ay ganun kadaling bilugin ang ulo niya? Hubad ang mga ito ng datnan niya at sasabihin lang ni Andy na walang nangyari dahil bakla ang lalaking yun? Niloloko na nga siya. May plano pa talagang gaguhin pa siyang lalo. Bago ang graduation ay sinabi niya sa mga magulang ang paghihiwalay nila ni Andy. Laking gulat pa nga ng mga ito at pilit pa siyang kinumbinsi na makipagbalikan sa babae. Ang akala ng mga magulang niya ay isang simpleng hindi pagkakaunawaan lang ang dahilan ng hiwalayan nila. Hindi na niya binanggit sa mga itong tunay na dahilan. Alam niyang parang anak na rin ang turing ng mga magulang niya kay Andy. Masasaktan din ang mga ito kapag nalaman ng pagtataksil ng babae. Ayaw niyang isipin na kahit papaano ay gusto pa rin niyang proteksyonan si Andy. Kaya ayaw niyang may makaalam ng tagpong nakita niya. Galit na galit pa nga ang mama niya noong una sa kanya. Dapat daw ay siya ang sumuyo kay Andy at hindi hahayaang basta na lang silang susuko pareho. Hindi na lang siya umiimik sa tuwing nasesermonan siya ng ina. Mas mabuti pang ang isipin nitong wala siyang kwentang asawa. Dahil sa maliit na bagay ay hinayaan niyang masira ang pagsasama nila ni Andy. Hindi pa rin kasi alam ng mga ito na hindi totoo ang kasal nila ng babae. Saka na niya sasabihin kapag nakaalis na siya papuntang Europe. Gusto niyang makausap ang mga magulang nito, pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ayaw din niyang malaman ng parents ni Andy tungkol sa lalaki nito. Pinakansela niya kay Mrs. Gonzaga ang mga imbitasyong naipadala na para sana sa party sa gabi ng graduation niya, na siya rin sanang gabi ng proposal niya. Nakuha na niya ang singsing. Ready na ang lahat. Kahit ang damit pang kasal nila ay nakahanda na, dahil magpapakasal na sana sila sa simbahan sa susunod na linggo, after ng graduation niya. Galit ang nararamdaman niya sa tuwing naiisip si Andy kaya ayaw na niyang harapin ito. Handa na siyang lumipad papuntang Europe, pero napilitan siyang manatili ng ilang buwan para tapusin muna ang isang malaking proyektong naisara niya. Sa mga buwan na yon, ay iniiwasan na niyang maisip man lang si Andy kahit panay pa rin ang pangungulit ng ina niya sa kanya. Ni hindi pa nga niya nakakausap ang mga magulang ng babae. Nabalitaan niya rin sa ina na hindi ito hinaharap man lang ng mami ni Andy. Baka ibang version ng sinabi ni Andy sa mga magulang nito kaya't parang galit pa ang mga ito sa kanila. Hahayaan niya na lang din muna iyon. Hindi pa rin siya handang humarap sa parents ni Andy. Kailangan niyang humingi ng tawa dahil hindi niya nasunod ang pangako niya sa mga ito. Kahit alam niyang siyang nakauna kay Andy ay hindi na rin naman siya sigurado kung ilan silang lalaki ang pinagsabay nito. Mabuti na nga lang at naging maingat sila na huwag itong mabuntis. Ipagpasalamat niya na halos wala na siyang time para magpahinga sa loob ng halos 6 na buwan.
Naging abala siya masyado sa malaking proyektong solong pinahawakan ng ama niya sa kanya. Sa tuwing umuuwi siya ay diretso na siya sa kama. Sa sobrang pagod ay hindi niya pinaglalaanan pa ng oras ang pag-iisip tungkol kay Andy. Nagpalit na siya ng numero kaya't wala na siyang natatanggap na tawag at text dito. Inaasahan pa nga niyang pupuntahan siya ni Andy sa opisina nila. Para pilitin pa ring magpaliwanag. Naging tahimik ito sa loob ng mga buwang yon. Si Chantal ay nag-volunteer na tumulong-tulong pa rin sa kanila kahit tapos na ang OJT nito. Nakiusap pa nga ang babae na masali man lang sa proyektong hawak niya. Kakailanganin daw nitong experience na iyon. Hinayaan niya na lang din ito. Hindi niya akalain na mabilis siyang makamove on sa pagtataksil ni Chantal sa kanya. Sa katunayan ay wala na siyang galit dito. Siguro dahil natanggap na rin niyang tapos na sila ng babae. Hindi na importante pang nakaraan nila sa pagiging magkaibigan nila uli ngayon. Hindi ilang beses na gusto niya nang tanungin ito tungkol kay Andy. Kahit andun pa rin ang galit niya sa babae ay hindi niya maiwasang magtaka at mabahala na rin. Kung bakit hindi man lang ito nagpaparamdam ng ilang buwan. Nang sa wakas ay natapos na ang proyekto, matutuloy na rin ang pag-alis niya sa susunod na linggo. Pinapangako niya na bago siya umalis ay kakausapin niya ang pamilya ni Andy. Si Andy, hindi niya pa rin kayang harapin ang babae. Ayaw niyang makapagbitiw ng mga salitang hindi na niya mababawi. Ayaw niyang makita ito sa takot na baka maniwala na siya ng tuluyan sa paliwanag nito. Ang isang relasyong may lamat na ng pagtataksil ay isang bagay na ayaw niyang dugtungan. Baka kasi paulit-ulit lang niyang maisusumbat ang naging kasalanan nito at mauwi lang din sila sa hiwalayan. Blessing in disguise na rin iyon. Nahuli niya ito bago pa sila naikasal ng totohanan. Sa bahay na ibinigay ng mga magulang niya sa kanya siya umuuwi ng ilang buwan na. Ayaw niyang bumalik sa kondo at sa bagong bahay na ipinatayo. Iniiwasan niya ang mga alaala ni Andy. Iba ang sakit na hatid ng pagtataksil nito. Sa sakit na nararamdaman niya nang mahuling nagtaksil si Chantal. Kay Chantal kasi ay parang ang pagkalalaki niya ang mas nasaktan. Kay Andy naman ay halos ikamatay niya na ang sakit na dulot nun. Pero sa kabila ng ginawa nito, ay ayaw niya pa rin may ibang makaalam. Hindi para sa kanya kundi para rito. Kahit nasasaktan na siya nito ay andun pa rin ang kagustuhan niyang protektahan ito sa mga sasabihin at iisipin ng ibang tao, lalo na ng mga pamilya nila. Kagagaling lang niya sa malaking Thanksgiving party sa success ng proyektong katatapos lang. Nagtaka pa nga siya kung bakit hindi nakadalo si Chantal. Gayong matagal na nitong bukang bibig ang party na iyon. Mag-aalauna na ng madaling araw. Papasok na sana siya sa loob ng malaking gate nang may humarang na isang matandang babae na may bitbit na kung ano. Bumusina siya dahil parang walang planong umalis sa harap niyang matanda. Hindi pa rin ito umalis. Natigilan siya nang makarinig ng parang iyak ng sanggol. Bata ba ang karga-karga ng matanda? Napakunot noo siya at napagpasyahang bumaba ng kotse. May problema ho, Manang? Agad niyang tanong. Iho, tulungan mo ko. Namatay kasi ang anak ko nang pinanganak niya ang sanggol na ito. Ayaw na ayaw itong makita ng asawa ko. Baka kasi may gawin siya sa sanggol. Parang maiiyak na sabi ng matanda na ipinakita pa sa kanyang batang nagsimula na ngang umiyak. Napatingin siya sa baby na nakabalot ng lampin. Samahan ko na lang po kayo sa pulis para mai-report natin. Alok niya. Naaawa siya sa sanggol. Mukha pang ang gutom na gutom ito kung makangawa. Hindi. Gusto kong maisiguro na magiging mabuti ang kalagayan ng apo ko. Pakialagaan na lang ito, iho. Parang takot na sabi ng matanda na lumingon pa sa likod, na para bang sinisigurong walang tao roon. Manang, I can't pakikuha na po ang apo ko at baka makita pa ako ng asawa ko. Nahirapan pa naman akong itakas siya. Bago pa siya makatanggi ay basta na lang inilagay ng matanda ang bata sa semento sa may paanan niya. Nagulat pa siya sa ginawa nito dahil bigla itong kumaripas ng takbo, kahit parang hirap sa paglakad. Manang! Tawag niya pero hindi na ito lumingon man lang. Lumakas ang iyak ng bata. Mabilis na pinulot niya ito. Takot pa nga siyang kargahin ito dahil baka mahulog niya. Himala namang tumigil ito sa pag-iyak ng makarga niya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa bata. Imbis na pumasok ng gate ay dinala niya sa loob ng sasakyan ng sanggol. Karga niya sa isang braso niya ito habang nagmamaneho papuntang ospital. Mabuti na lang at hindi iyon masyadong kalayuan sa bahay niya. Alam niyang bawal mag-drive na may kargang bata. Gusto niyang mapatingnan muna ang sanggol para masigurong okay lang ito.
Nang tingnan ng doktor ang baby ay bumili na rin siya ng mga basic na kailangan ng sanggol. Nagtanong pa siya sa doktor kung ano ang gatas para sa baby. Ang plano niya ay dalhin sa pulis ang sanggol kapag nasiguradong okay naman ang kalagayan nito. Pero nang mahawakan niya ito ay biglang nagbagong isip niya. Matagal na napatitig siya sa mahimbing ng baby. Aampunin niya ang bata. Biglaan ang desisyon niyang yon. Alam niyang hindi magiging madali ang pagpapalaki ng baby mag-isa, lalo pa't lalaki siya. Pero gusto niyang alagaan ito. Parang biglang pinagaan itong bigat sa dibdib na dala-dala niya mula nang malaman ang panloloko ni Andy. Pakiramdam niya ay sinadyang ibigay ng langit ang sanggol sa kanya bilang simbolo ng bagong simula. Napangiti siya nang humikab ito. Dadalhin niya ang baby sa Europe. May ilang araw pa siyang naiwan para maiprocess ang mga dokumentong kailangan. Hindi na magiging mahirap maihabol iyon. Lalo na kapag may makakilala naman ang mga magulang niya sa mga ahensyang makakatulong sa kanya. Nang pinakita niya ang sanggol sa mga magulang niya ay laking tuwa ng mga ito. Sinuportahan ng mga itong plano niyang pag-ampon sa baby. Nagduda pa nga ang ina niya na baka anak niya nga iyon sa ibang babae. Baka ibang babae pala talaga ang dahilan ng hiwalayan nila ni Andy. Kahit ang mama niya ay hindi na halos binibitiwan ng sanggol. Nagulat na lang siya nang mag-decide ito na sumama sa kanya sa Europe. Siya ang pumili ng pangalan sa baby. Hindi rin naman nabanggit ng matanda ang pangalan ng sanggol. Ivan Montgomery ang napili niyang pangalan nito. Ngayon lang uli bumalik ang sigla niya. Naroon na uli ang excitement na umuwi ng bahay pagkagaling niya ng opisina. Pakiramdam niya talaga ay isa siyang bagong ama. Kapag namimiss niya ang bata ay pinapapunta na niya sa opisina niya ang yaya nito. Ganun palang feeling kapag may anak ka. Kaninong anak yan? Gulat na tanong ni Chantal nang madatnan siya sa opisina na nagpapadede kay Ivan gamit ang feeding bottle. He's mine. Nakangiting sagot niya na hindi inaalis ang mga mata sa sanggol. What? Naniwala ka agad na anak mo yan? Ilang beses namang may nagsabi sa'yo na nabuntis mo sila. Si Chantal natitig sa baby na karga niya. Natawa lang siya sa naging reaksyon nito. Kidding aside, Sid. Kaninong anak yan? Pangungulit uli ni Chantal. Sakalang niya ikunento rito ang lahat. Ang cute ng baby mo. Kailangan niya talaga ng mommy. Nakangiting sabi ni Chantal kapag kuwan. Nawala ang ngiti sa mga labi niya. Sumeryoso na uli ang mukha niya. Napansin iyon ni Chantal. I'm sorry, Sid. Ang taklas ako talaga sometimes. It's okay. Matipid na ngumiti siya. Alam na rin ni Chantal ang paghihiwalay nila ni Andy. Gaya ng iba'y hindi niya sinabi rito ang totoong dahilan. Kahit halos araw-araw siyang kulitin nito. Magmula nga noon ay ito na ang palagi nagre-request na dalhin sa opisina si Baby Ivan. Nagboluntaryo itong magbantay sa baby buong araw. Wala itong reklamo lagi. Ni hindi na nga nagagawa ng yaya ng batang trabaho nito dahil inako na iyon ni Chantal. Sa ilang araw daw na nakapiling nito ang baby ay napamahal na ito kay Chantal. Kaya't grabe ang iyak nito nang umalis na nga sila ng Europe kasama si Ivan. Kahit nasa Europe na sila hindi tumitigil sa pag-contact ng babae sa kanya. Namimiss daw nito ang anak niya. Nagulat na nga lang siya nang malamang sumunod ito ng Europe pagkatapos ng 8 buwan. Hindi naman takot si Chantal na makipagsapalaran sa Europe. Kahit siya lang ang kakilala nito roon. Mayaman ang mga magulang nito bago namatay. Kay Chantal naiwan ang lahat ng kayamanan ng Australianong ama nito. Kaya't hindi kailanman nagiging problema ang pera para sa babae. Nagbabuy and sell nga ito ng antiques doon. Mas madalas ay sa bahay nila ito tumatambay. Ito ang tumayong ina ni Ivan sa loob ng ilang taon kahit wala silang relasyon. Nakailang girlfriends na rin naman siya sa Europe. Ilang beses na rin may nagtangkang tumayong ina ng anak niya. Pero sa tuwing may ipinapakilala siyang babae kay Ivan, ay mas lalong lumalala ang katigasan ng ulo nito. Kay Chantal lang ito nakikinig. Alam ng anak niya na hindi nito mami ang babae kaya ayaw din itong tawaging mami si Chantal. Hindi naging madali ang maging single dad. Mabuti na lang at tinulungan siya ng mama niya ng 1 taon bago ito bumalik ng Pilipinas. Si Chantal rin ay nasa tabi nilang mag-ama palagi. May mga panahon pa ngang itong umaaway sa mga batang nambubuli kay Ivan dahil nga sa wala itong maipakilalang mami sa mga kalaro. Busy siya sa business niya. Kaya aware siya na may mga pagkukulang din siya kay Ivan. Si Chantal lang sumalo ng lahat ng mga pagkukulang niyang yon. Naging maayos ang business niya sa loob ng ilang taon. Pero lately ay hindi na niya napigilan ang pagbagsak noon nang may isang empleyado siyang gumawa ng kabulastugan. Naapektuhan ng lahat.
Halos ang lahat ng mga kliyente nila ay umalis. Nang sa tingin niya ay hindi na niya kayang mabawi iyong muli, ay naisipan niya mag-file na lang ng bankruptcy. Sakto namang tumawag ang ama niya para hingin uli sa kanya na bumalik ng Pilipinas para pangasiwaan ang kumpanya nila. Hindi na raw nito kayang patakbuhin iyon mag-isa. Wala siyang nagawa kundi ipagbili ang lahat ng mga naimpundar niya sa Europe. Matagal na rin naman kasing wala ng lolo at lola niya. Magkasunod lang ang mga taon na nawala ang mga ito dahil sa komplikasyon ng mga sakit dulot ng katandaan. Hindi na siya nagulat ng pagpasyahan din ni Chantal na bumalik ng bansa kasabay niya. Pinaparamdam nitong may puwang pa rin siya sa puso nito. Pero kailanman ay hindi siya gumawa ng hakbang para madugtungan ang nakaraan nila. Nakahanda na ang lahat para sa pag-uwi nila sa susunod na buwan. Nabahala siya nang madatnan si Ivan na iyak ng iyak. Nakita pa niya ang mga nagkalat na gamit sa paligid. "What happened?" Tanong niya kay Chantal na katabi ang anak. "Nagwala yang kanina." Pabuntong hiningang sabi ni Chantal. "Why?" "I don't want to move to the Philippines, Daddy. The new kids will ask me again why I don't have a mommy. It will make me pagod to explain again that I don't have a mommy just because I don't have one. Where's my mommy? Why don't I have a mommy?" Biglang sabat ni Ivan na ngayon ay almost 7 years old na. Marami na itong tanong, ni hindi niya maipaliwanag ng maayos kung bakit wala itong ina. "Will it make you feel better if Daddy marries someone you can call mommy?" Tanong ni Chantal. Napatingin siya sa babae na inaalo na ang anak niya. "I don't like Daddy's girlfriends. I don't want them to be my mommy." Galit na sabi ni Ivan na akmang magwawala uli. "Ivan!" Galit na rin ang tono ng boses niya. Sa pamamagitan lang ng galit niya nadidisiplina ang anak. "What if Daddy marries Tita Chantal? Would you like me to be your mommy?" Nagulat siya sa sinabi ni Chantal. Hindi niya naman ito masaway sa harap ng anak. Biglang nag-angat ng tingin ng bata saka ngumiti. "If Daddy marries you, I will have a complete family already, right?" "Yes, you and me and Daddy." Nakangiting sagot ni Chantal. Hindi na siya nakaimik. Tumahan na ang anak. Hinatid ni Chantal ang anak niya sa kwarto nito para matulog. "Binihisan ko na ang anak mo, saka napakain ko na yun kanina pa." Nakangiting sabi ng babae na lumabas ng kwarto ng anak. "Why did you give my son false hope?" "False hope? Bakit hindi mo totohanin? Malaki na ang anak mo. Alam na niyang may kulang. I'm willing to complete his happiness, Sid. Nang maging ama ka niya ay obligasyon mo na ring ibigay ang mga pangangailangan ng anak mo. Hindi lang pera kundi kumpletong pamilya." Hindi siya nakasagot. Napatingin siya sa labas ng bintana. Pakiramdam niya ay hindi yata siya marunong magmahal. Hihintayin ba niya uling maramdaman ng pagmamahal na yon bago mabigyan ng kumpletong pamilya ang anak? Iniisip mo pa rin ba si Andy? Hindi pa ba sapat yung mga pinakita kong pictures nila nung lalaki? Hindi ba't masayang-masaya pa silang dalawa sa mga larawang yon? Natuwa pa nga yata si Andy na umalis ka na. I couldn't believe na munti ka pang bumalik ng Pilipinas para bigyan siya ng chance na magpaliwanag. Forget her! Mas lalo siyang natigilan nang biglang bumalik ang kirot sa puso na akala niya ay matagal na niyang nakalimutan. Sa ika-5 buwan niya sa Europe ay biglang nakaramdam siya ng pananabik na umuwi para makita si Andy. Napalitan kasi ng pananabik niya rito ang galit na nararamdaman niya. Kaya niyang kalimutan ang motto niya na never siyang magbibigay ng second chance kapag niloko siya. Gusto na niyang paniwalaan ang sinabi nitong hindi nga nito lalaki ang naabutan niya sa kondo nila. Gusto niyang makinig sa paliwanag ng babae. Kahit parang mahirap paniwalaan ay handa niyang tanggapin. Nung banggitin niya yun kay Chantal, saka nito sinabi sa kanya na masaya si Andy sa piling ni Brandon nung umalis na siya ng Pilipinas. Bilang patunay ay may ipinakita si Chantal ng mga pictures na magkasama ang dalawa. Nakita niyang bumalik na rin ang dating ayos at pananamit ni Andy. Nasaktan siya ng husto. Bumalik ang galit na akala niya ay natunaw na. Kung totoo naman kasi na walang kasalanan nga si Andy, sana ay kinontak na siya nito o kaya naman ay sumunod sa kanya sa Europe. Pero wala. Wala itong paramdam man lang. Sid, mahal mo pa rin ba si Andy? She is not worth your love. Ako ang nandito para sa'yo simula pa lang. Hindi ako sumuko kahit wala kang pag-asang binigay sa akin. Ngayon ay isipin mo si Ivan. Ang bata pa niya para makaramdam ng depression dahil sa pambubuli sa kanya. Marry me, Sid.
We will be great parents to Ivan. Tumabi na si Chantal sa kanya, saka hinawakan siya sa muka. Nagulat siya sa biglaang proposal ni Chantal. May iniabot ito sa kanya na isang bond paper na may drawing. Isang batang may tali sa leeg na parang nakabigti. Katabi ng bata ay larawan ng isang pamilya. Ngunit ang mukha ng nanay ay may malaking X. Nabahala siya sa drawing na yun. Ivan's teachers gave me that. She was also alarmed sa iginuhit ng anak mo. Parang piniga ang puso niya. At the same time ay natatakot siya para kay Ivan. Marry me, Sid. Huwag mong hintayin na hindi na yan magiging drawing lang. Mahinang sabi ni Chantal. Napaangat ang tingin niya sa babae. I can't promise you love and it's okay. I'm willing to wait hanggang sa mahalin mo akong muli. Kiming ngumiti si Chantal. Hindi siya nakaimik. Dahan-dahan nitong inilapit ang muka sa kanya. Hinayaan niyang dumampi ang mga labi nito sa bibig niya. He's willing to do anything for Ivan's sake. Ganun niya kamahal ang batang itinuturing na niyang tunay na anak.